Makulay ba ang buhay mo? Pag-usapan natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Josie Florentino ng KSA. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions. Now, yung pag-usapan po natin ay patungkol po kay Joseph. So, para po mas ma-familiarize tayo kay Joseph, si Joseph po ay isa sa mga anak ni Jacob. So, ito po yung ating chart, no? Abraham's family tree, from Abraham to the children of Israel. So, maganda po kung lahat po kayo ay nakakapanood ng dive deeper natin, no? Kasi marami po tayong tinatalakay patungkol dito. So, si Jacob po, meron po siyang 4 na asawa. Kung hindi niyo po napapanood yung mga nakarang devotions natin, ang tatay ni Jacob ay si Isaac at ang tatay naman ni Isaac ay si Abraham. So, ayan po yung family tree. Now, yung favorite na asawa ni Jacob ay si Rachel at yan po ang kadahilanan kung bakit mahal na mahal niya si Joseph tsaka si Benjamin. Now, during this time po, wala pa si Benjamin sa pag-aaralan nating verse. Dito po ay matatagpuan po ito sa Genesis chapter 37. Wala pa si Benjamin. So, yung pinakabunso ay si Joseph, anak niya kay Rachel, na pinakamahal niya sa lahat ng kanyang asawa. So, sabi po dito sa Genesis chapter 37 verse 3 and 4, Now Israel, siya po si Jacob, Now Israel loved Joseph more than any other of his sons. Alam niyo po, may mali rin talaga sa favoritism eh. Kasi favorite na si Joseph, may favorite siyang asama, may favorite siyang anak, kaya nagiging, miserable yung relasyon minsan. Nag-aaway-away, nagkakaroon ng rivalry sa pamilya. May kasalanan din talaga si Jacob, no? So, Jacob or Israel loved Joseph more than any other of his sons. Kaya dapat wala tayong favoritism. Because he was the son of his old age. And he made him a robe of many colors. So, ginawa ni Jacob si Joseph ng robe or damit na maraming kulay. Hindi natin alam kung yung ba talaga yun, no? Many colors ba talaga o mahaba yung manggas? Basta definitely maganda. Magandang damit. Sabi po kasi sa Hebrew, nakasulat po rito ay, He made him a robe of many colors. Many colors po talaga yung sinabi rito. Pero pwede rin niya na mahaba yung manggas, no? Dito po sa Genesis chapter 37 verse 4, sabi dito, But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him. Kinamuhian ng mga kapatid niya, si Joseph, and could not speak peacefully to him. Now, ito po yung mga teachings natin ngayong araw. Marami po tayong mga devotions patungkol po kay Joseph. Ito po yung pinaka-introduction natin. So, number 1 po, life under God is a beautiful life. Yung buhay po natin mga kapatid sa ilalim ng Diyos, sa kamay ng Diyos, yan po ay makabuluhan at magandang buhay. Si Joseph po, may takot siya sa Diyos. At makikita natin sa Genesis, no, yung 37 onwards, na kinikilala niya talaga si Yahweh. Na kahit anong nangyari sa buhay niya, meron pa rin siyang pagkilala at takot sa Panginoon. Kaya yung buhay niya, makulay, maganda, at makabuluhan. Kahit na kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid, isa-summarize ko lang po yung buhay niya, no? Kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid, niloko ng mga kapatid niya yung kanilang tatay na si Jacob. Kunyari, pinatay siya or kinain siya ng mabangis na hayop. Pero sa totoo lang, tinapon siya sa balon. After itapon sa balon, naisip nila, sayang naman, tatapon natin, walang pakinabang, ibenta na lang natin bilang alipin. Later on, dinala siya sa Ehipto. Sa Ehipto, naging alipin siya doon. And then, na-frame up siya. Pinagkamalan siyang, rapist ng rape nung asawa ng kanyang amo na si Potiphar. And later on, nakulong siya sa mahabang panahon. At dun sa kulungan, meron siyang nakasama na trabahador ng hari ng Ehipto. At dahil doon sa trabahador na yon, na pinalaya later on, nagkaroon siya ng koneksyon doon sa hari, sa Pharaoh of Egypt.
And eventually, ginamit ng Diyos yun para iangat si Joseph at gawing pangalawa sa pinakamataas na namumuno sa Ehipto. Yun po yung summary ng buhay niya, no? Full of sufferings, makulay na makulay, pero maganda, makabuluhan, sapagkat yung buhay niya ay nasa ilalim ng pagkapanginoon ng Diyos, nasa ilalim ng paghahari ng Diyos, nasa ilalim ng direksyon ng Diyos. Number 2 po, life flourishes through pain and suffering. Yung buhay nagfo-flourish. Parang bulaklak, no? Namumukadkad lalo kapag mayroong mga pagsubok sa buhay. Isipin mo yung buhay mo, wala kang nararamdamang sakit, wala kang challenges sa buhay, walang pagsubok na dumating sa buhay mo, never ka nagka-problema, wala kang nalampasan kahit ano. Just imagine that, kung gaano kapangit at kaboring ang iyong buhay. No, hindi ka sumabak sa isang labanan at hindi ka naging mananagumpay. Mga kapatid, life is strengthened. Pinapalakas yung ating buhay, yung ating mga sarili. Pinapalakas tayo sa pamamagitan ng mga laban sa buhay. Kapag hindi ka nag-exercise, no pain, no gain. Yan nga ang kasabihan, no? No pain, no gain. Pag hindi ka nagsumikap para palakasin yung katawan mo, hindi ka nag-ensayo, hindi gaganda yung katawan mo, hindi ka magkakaroon ng six packs, no? Hindi kasi sexy, hindi gaganda ang hubog ng iyong katawan pag meron kang pag wala kang ehersisyo. At ang ehersisyo, mga kapatid, ito ay may pain, may paghihirap na dadanasin. Now, sa buhay po natin, gusto mong maging makulay ang iyong buhay. Hindi po lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay, yun yung mangyayari. Sometimes, dadaanan mo talaga yung mga pagkakataon na yung mga hindi mo gusto, yun ang mangyari sa buhay mo. Pero tandaan mo, mga kapatid, sa mga panahon na dumadanas ka ng mga bagay na hindi mo gusto, yun yung panahon na pinapalakas ka ng Diyos. Yun yung mga panahon na pinatitibay ka ng Diyos para mas malampasan mo yung mga susunod mong mga pagsubok sa buhay. Pangatlo po, life is meant to glorify the life giver. Huwag po tayong magreklamo sa Diyos pag may mga pagsubok tayo sa buhay. Pag nasa balon tayo, no, kagaya ni Joseph, nasa balon ka, walang nagre-rescue sa'yo, huwag kang magreklamo. Bakit po? Kasi yung buhay, it's not about you. Life is all about God. Life is meant to glorify the life giver. Kaya po kahit anong ibigay sa atin ng Diyos na pagsubok, nasa balon man tayo, naging alipin man tayo sa Ehipto, para pong ano po yun yung equivalent po nun si Joseph na nagpunta sa Ehipto para magtrabaho. Para po yung mga Pilipino nag-OFW, ang daming challenges sa buhay, ang daming pagsubok. Yung hirap na hirap ka na pero kailangan mo pa rin gumising para sa pamilya mo, no? Ang daming mga challenges. Pero tandaan natin, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, we have to remind ourselves that life is not about us. It's all about God. Sa lahat ng nangyari sa buhay natin, yung mga pagsubok na dinadanas natin, ang goal niyan ay patingkarin ang pangalan ng Diyos. Mas lalong magningning ang pangalan ng Diyos at makita ng mga tao na merong Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. At yun ang ipagmamalaki natin. Wala tayong pwede ipagmalaki sa ating mga sarili. Tagumpay natin, naabot natin, na-achieve natin, nalampasan natin, victories and successes. Lahat ng yun di natin may pagmamalaki. Ang may pagmamalaki lang natin, merong Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kaya po, yung buhay natin, ang buhay Kristiyano, ito ay magandang buhay. Ito ay makabuluhang buhay. Hindi po dahil gusto nating itaas ang ating mga sarili, pagandahin yung ating pangalan, kundi pasikatin ang pangalan ng Diyos dahil may Diyos na buhay na siyang kumikilos sa ating mga buhay. Now, paano po natin ito i-apply? Number 1 po, believe that challenges are simply different colors of life. Kailangan nating panampalatayahan na lahat po ng pagsubok na dumarating sa ating buhay, isipin nyo, they are just different colors of life. I'm sure meron kayong mga favorite colors. Ako, may favorite color ako. Gusto ko ng green, gusto ko ng blue. Pero kung yung buhay, kung kukulayan ko man ang mundo, yung buhay ko, kukulayan ko man, green at blue lang, hindi maganda, pangit.
kailangan ko ring tanggapin yung iba't ibang mga kulay na hindi ko gusto, na hindi ko masyadong gusto, no? Ang favorite ko pala ay black. Black, tsaka green, tsaka blue, no? Number 1 yung black. Kaya lagi ako naka-black. Lahat ng damit ko pare-pareho, no? Lahat ng shorts ko, lahat ng t-shirts ko pare-pareho. Lahat yung black. Now, kung yung buhay ko puro itim, pangit, walang ka-torya-torya, no? Kung dumadating lang sa buhay ko ay mga bagay na gusto ko lang, at yung iba't ibang kulay nire-reject ko, pangit yung buhay. Para pong painting yan eh. Yung painting, hindi maganda yan kapag kung ano lang yung gusto mong kulay, yun lang yung ilalagay mo dyan. Sometimes, yung mga hindi mo gustong kulay, kapag ikinulay yan sa isang larawan, gumaganda lalo, tumitingkad lalo. Kaya mga kapatid, let's believe that challenges, lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin, gusto man natin o hindi gusto, para yung iba't ibang kulay na ibinibigay ng Diyos. Kasi ang Diyos gumagawa ng isang napakagandang obra maestra sa ating buhay. Yung Diyos nagpipaint, pinipaint niya yung buhay natin using different colors. At yung mga challenges, those are different colors of life. Kaya nga marami sa atin, ang daming mga kwento, di ba? I'm sure, no, ang dami nating mga kwento sa buhay, lalo na yung dumaan na maraming mga pagsubok sa buhay. Di ba? Ang ganda-ganda ng mga kwento natin, lalo sa mga tropa natin. Kasi ang dami nating experience. Yung mga experience na yun ang nagpapaganda sa buhay natin. Number 2 po, bloom exactly where God has planted you. Ito mga kapatid, huwag nating pangarapin yung buhay ng iba. Kapag pinangarap mo yung buhay ng iba, miserable agad yung buhay mo kasi nabubuhay ka sa inggit. Pilit mong ipinapamuhay yung hindi mo naman buhay. Sa halip mga kapatid, ipamuhay natin kung ano yung buhay na binigay sa atin. Saan tayo nilagay ng Panginoon? Kaninong pamilya tayo pinanganak? Sino mga kapatid natin? Sino magulang natin? Nasang bansa man tayo? Kung nasang sitwasyon tayo right now, yan yung gusto ng Diyos sa iyo, diyan ka mag-bloom. Kung saan ka tinanim ng Diyos, diyan ka managana. Diyan ka maging successful. Bloom where God has planted you. Kung ikaw ay parang si Joseph, then live. Live your life. Kung sino ka, kung ano yung inilatag sa iyo ng Diyos, kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos na mga oportunidad, dun ka lalago. Huwag mo nang pangarapin yung buhay na may buhay. Meron kang sariling buhay, meron kang sariling istorya, at merong ginagawa ang Diyos sa iyo na unique, na para lang sa iyo. Mahalin mo yon, embrace mo yon. And number 3 po, boast in the Lord for every victory. Lahat po tayo may kanya-kanyang tagumpay. Maliliit, malalaki, malalawak, matataas na tagumpay sa buhay. Pero lahat ng yan, mga kapatid, it's all about our God. It's all about glorifying God. It's all about making the name of the Lord famous. Pinapasikat natin ang ating Panginoon. Kaya sabi nga po rito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31, therefore, as it is written, let the one who boast in the Lord. Meron lamang pong isang bagay na tayong pwedeng ipagmalaki according to the Bible. Sabi sa Bible, huwag kang magmalaki, huwag kang magmayabang, no? Pero meron lang isang pwede mo ipagmayabang sa Bible. Ito po 'yon, ipagmayabang mo si Lord. Sa lahat ng tagumpay, success, blessing na natatanggap mo, sa lahat ng nakakamit mo o naaabot mo sa buhay, ipagmayabang mo hindi ang sarili mo, o ang kakayanan mo, o ang kalakasan mo, o ang katalinuhan mo. Sa halip, ipagmayabang mo ang Diyos na siyang kumikilos sa iyong buhay. Sabi rito, let the one who boast in the Lord. So mga kapatid, boast in the Lord for every victory. Pagmayabang natin si Lord. So dito po sa mga devotion natin na darating, no, lahat po ito ay patungkol kay Joseph. Tingnan natin yung ups and downs ng kanyang buhay. At makikita rin natin kung paano pinatingkad ni Joseph ang pangalan ng Panginoon. Para po sa ating discussion, how does Joseph's story help us trust God when our lives go up and down? At para po sa ating dive deeper video, how is Joseph a shadow of Jesus? Tayo po'y manalangin. Father God, sometimes I feel like Joseph, confused, forgotten, and tired of waiting.
There are days when I don't understand what you're doing in my life. But today, I want to trust you again. Thank you for never leaving me, even in hard seasons. Help me believe that you are working, even when I cannot see it. Teach me to stay faithful, to keep doing what is right, and to rest in your timing. I place every season of my life in your loving hands. In Jesus' name, amen and amen.